up guys? It's Galactic Shark. Malapit na maging hindi full-time content creator. And Chairman D, malapit na rin hindi maging negosyante. For real. May styro pa rin pa. Meron pa. Meron pa rin. Anyway, anong week na natin? 11. Week 11 na? Grabe. Week 11 na, wala pa rin sponsor. Grabe kayo ah. Grabe kayo, mag-sponsor naman kayo. Kami na nga itong Kami na nga nahihirapan every week. Ayun nga, yung episode natin ngayon, i-revisit natin yung topic about having kids. Kasi, sa mga hindi nakakalam, ako, choice ko na hindi mag-anak. Choice namin ng wife ko na hindi mag-anak. Si Daniel, 2 na yung anak niya. So, ayun, pag-uusapan natin yung mga ganong klaseng decisions this episode and yung how our parents' generation, yung dating generation, is ang tingin nila sa pag-aanak ay hindi choice. It is your responsibility to have kids. Yun yung default decision. Default decision mo na dapat kang mag-anak. Parang automatic dapat dati. Oo, parang dati, kailangan pag mid-20s ka, may anak ka na. Ganun. And before we start that topic, no, mag-update lang ako dun sa nakwento ko last week na medyo kabado kami ng wife ko kasi hindi ko alam kung magpapangatlo ako. Good news, false alarm. Good news, yes. Pag nagtatlo yun, edi iibahin na natin yung kwento ngayon na dapat 2 lang, kaya 3 na. Pero again, false alarm. Okay. False alarm. Good. Effective naman yung yung sorry, nag-doubt ako sa condom. Kinabahan lang. Kinabahan lang. Simulan natin sa anong masasabi mo doon sa yung mga panahon dati nga na by default, kailangan mong mag-anak. Yun yung expectation ng mundo sa'yo. Yun yung expectation ng parents mo sa'yo. Wala kang choice. Wala kang choice. Dapat ka mag-anak kasi yun yung dinidictate ng society. Ano masasabi mo doon? Yun yung parang responsibility sa society, no? Honestly, gusto kong malaman muna. Meron kaya mga tao before na ayaw magkaanak? Parang wala, no? Sa age ng parents natin. Meron walang anak pero not by choice. Na sadyang matandang binata, matandang dalaga. Wala silang kids by... Hindi siya by choice. Hindi sila by choice. Meron ba? Kasi wala akong kilala. Oo nga, no? Like, wala akong maisip, wala akong kakilala na mga Gen X or boomers na choice nila na hindi mag-anak. So I think parang siyang parang unspoken rule na automatic kailangan mag-anak ka. Sa parents natin, no one has to push them na dapat magkaanak kayo. Dapat 2, 3, 4, mas marami, mas masaya, walang pressure. Feeling ko walang pressure din sa parents kasi parang given talaga. That's my assumption lang sa dati. Feeling ko wala naman nag-pressure sa parents natin na mag-anak sila eh. Totoo. Feeling ko lang talaga eh, sa economy. So I think walang nakakapag-isip nun na let's not have kids kasi mahirap yung buhay ngayon. Kasi feeling ko nga hindi naman, I'm not saying walang problema dati, pero it's not as difficult as what we're experiencing now. Oh, grabe ngayon eh. Diba sabi mo messiest decade of our life. Yung worst generation. 30 to 40, the messiest decade of our life. Plus yung generation na naabutan natin ngayon, having a family is not that simple. It's really a big decision. Decision. Ano siya, very calculated choice. Nasagot ko ba yung tanong? Ano ba yung question mo? Ang daming emotions kasi. Hindi, like, ano yung masasabi mo? Yun lang naman yung tanong ko. Ano yung masasabi mo dun sa yung viewpoint na gano'n ng parents natin? Ay, ito, meron akong tanong. Nung bata ka, like literal bata, ilang anak yung naiisip mo na magkakaroon ka? Di ba pag bata ka di ba tatanungin ka, pas parang naiisip mo yung future mo, na parang, pag laki ko, gusto ko ganito yung, gusto ko 3 anak, mga ganun. Actually, totoo yan. Good question. Naalala ko pa, 5 rin. Kasi kami magkakapatid, 5 kami, di ba? So, masaya. Although mahirap, hiramdam namin yung hirap, pero masaya. So, ang idea ko ron is gusto ko ganun din. At least 3. Pinakamababa na 3, hindi pwedeng bumaba doon. Hanggang sa hanggang sa before kami magkaanak, gusto ko 3 pa rin eh. Tapos as time
goes by is nare-realize mo na hindi pala gano'n kadali. Yung weight ng responsibility is very, very different. Again, depende 'yan kung anong klaseng magulang ka, gaano ka responsableng magulang, pero ibang-iba, eh. 5 ang gusto ko nun. Ikaw? Naalala Feeling ko ko meron na feeling ko nung bata ka gusto mo, oo, nung bata ako sabi ko, gusto ko kapag laki ko gusto ko madami. Kasi 'pag madami masaya. masaya, Oo, oo. kasi kami 5 din kami, 'di ba? Oo. 5 din kami. So, parang lumaki ako naalala ko specifically naalala ko sabi ko, "Gusto ko isang bus." Sabi ko. Pero bata ako nun, na parang sabi ko madami kasi kung 'pag madami mga masaya kasi mukhang masaya naman kami, ganyan. Eh, siyempre alam mo naman na ano, na 'pag bata ka hindi mo alam yung weight ng responsibilities, eh. Ang naiisip mo lang naman kung alin yung masaya. Oo. Eh, 'pag madami masaya, 'di ba? So ayun, naalala ko dati parang mga 5 din gusto ko, parang mga at least 3, ganyan. Kasi 'pag dalawa parang, 'di ba 'pag Oo. dati pag isipin mo 'pag dalawa yung anak parang ang onti, dalawa lang, Yung 'di 2 ba? parang good as zero na, eh, parang Oo, 'di ba? gano'n, eh. Parang 'pag dalawa onti, 'pag tatlo sakto, Oo. gano'n. So parang naalala ko dati gano'n din. Pero nga as time went by, parang nararamdaman mo, na parang, ang pahirap ng pahirap yung buhay, pamahal ng pamahal yung bills. Lalo na ngayon, like right now, ibang-iba. Grabe, kaya nga kailangan ko na mag-work, eh, kasi ang hirap, eh. I really think parang kung susumahin natin lahat-lahat, tingin ko talaga economy lang. Tingin ko Hmm, ekonomiya lang nagpakahirap. Hindi ko masabi. Tingin ko may mga taong talagang ayaw magkaroon ng anak. hmm. Kasing no chance at all kahit na mayaman. Pero I think in general, kasama kayo, baka hindi mo lang din alam, feeling ko kung hindi siguro mahirap buhay, Why not, 'di you ba? would have considered it, eh. Kung hindi mahirap buhay, Hmm, kung alam mo mapa-provide ng both needs and wants, why not? hmm. Kasi I think talagang masaya magkaroon ng anak. Di ko alam. Kung ano talaga, eh, Well, true, true, kung true. wala kayong ano, wala kayong financial problem, kung wala yung economic, parang downside, tingin ko masaya talaga. Hmm. Kasi currently sa situation namin na medyo hirap kami, talagang iba yung saya pa rin. I would never ever regret na parang, "Sana hindi kami nag-anak para ano 'to." Pero kung kung puwede kong hilingin na mas umokey pa sana yung buhay, hihilingin ko pa Siyempre, rin, oo. siyempre. Yun talaga, eh. Grabe, so it ano, parang it all boils down sa ano talaga 'no, sa ekonomiya. Hmm. Kasi ako naman, ang thought process naman namin nung wife ko is ayaw namin na mag-bring a child into this world tapos hindi ko mabibigay lahat ng gusto niya, gano'n. Na parang mahirap, eh, kasi it will totally change you. Hindi lang siya yung parang, "Okey, may anak ako, gano'n pa din." Like literal lahat magbabago. I'm sure alam mo 'yan, na Oo, parang instead na bibilhin mo yung gusto mo, bibilhin mo yung para sa anak mo. hmm. Instead na uunahin mo yung sarili mo, uunahin mo yung anak mo, 'di ba? Like, I don't think both of us are ready for that kind of responsibility. And we don't think that we will ever be ready. Hindi ko alam kung ano, kung naramdaman ng parents ko yun, pero feeling ko naramdaman nila. Pero kami, ito sabihin ko sa'yo ngayon kasi, you'll never know how it feels. Pero I'm sure Mm, ma-imagine mo. S Ang heartbreaking kapag may gusto yung anak mo, tapos hindi mo maibigay, hmm, yung hindi naman nagta-tantrum si Micah, eh. mm, Never siya naggano'n na meron siyang gusto, tapos iniyakan niya dahil hindi ko nabili. Pero there are times na hindi ko mabili kasi it's too expensive, hindi mm, practical yung isang klaseng laruan. mm, Ano, ang heartbreaking, sobrang heartbreaking. Tsaka yung thought na, for example, school, hmm. although so far hindi pa naman kami umaabot dun, pero nai-imagine ko pa lang yung hindi ko sila mapapapunta sa isang magandang school, sobrang heartbreaking, yun, sobrang heartbreaking. So, I think yung part nung sinabi mo nga, Hmm. ayaw niyong magdala ng tao dito sa mundo na alam niyong hindi niyo mabibigay yung best. And I'm telling you, yun nga, it's really, really heartbreaking. Hindi naman ako wait lang, hindi ako depressed dahil lang dun, pero alam mo yun, yung sa moment na yun, Oo. nakakalungkot. For example, kami nung lumaki kami, na parang nagkaroon din ng time na nahirapan kami, na at that time
parang feeling ko hindi ko deserve. Ewan ko, parang ang ano, eh, parang ang entitled, hindi, eh, parang parang nagkaroon kasi ng time na walang-wala. Oo. Tapos parang dahil nga bata ka nun, well, mga high school na ako nun, na parang feeling ko deserve ko na mapag-aral ako. So, parang nag-act out ako na parang, "Hindi, responsibilidad niyo ako, eh, ba't ganyan, ganyan, ganyan." Kaya parang nag-decide kami na wala, hindi kami mag-aanak kasi alam ko yung ugali ko, Oo. alam nung wife ko yung ugali niya, and for sure mamamana ng Meron at meron. for sure mamamana ng magiging anak namin kung mag-aanak kami yung ugali naming dalawa na sobrang tigas ng ulo, and hindi ako prepared, hindi ako Alam ready. mo, di ko alam bakit, sa dinami-dami ng puwedeng manahan ng anak, di ko alam bakit yung mga negative traits pa yung nakukuha. Ang dami-daming puwedeng makuha sa'kin, bakit Hmm, yung mga negative traits ko pa yung nakukuha, yung paano ba, minsan masungit. Eh, ako parang by default hmm, masungit ako, eh. Ang daming tao nagsasabi masungit talaga ako. Kasi may gano'n ako na, for example, pupunta ng office, dire-diretso lakad lang ako, hindi ako yung bumabati, "Hi, good morning sa inyo." Wala akong gano'n. Pero hindi ko man sinusungitan, pero ewan ko bakit parang straight face lang ako lagi. Ano lang, resting bitch face lang, gano'n. Oo, tapos na may impression talaga yung mga tao sa'kin na ang sungit ko, ta's minsan madalas nadadala ni Maika yun. Nakikita pa lang niya yung ninang niya, sagot niya na kaagad, "No." Naku talaga. And ano, I just wanna make things clear na 'di ba kanina sabi ko may yung parang heartbreaking pagka hindi ko nabigay yung gusto. Nararamdaman ko yon not because lumaki akong spoiled, lumaki kami wala talaga kami. Lumaki kami nagbi-birthday kami, wala kaming cake, and hindi kami galit sa parents namin. For some reason, very understanding kami dun. Hmm, Pero hindi ko kasi ma-expect na ano, eh, I can't expect my kids to be the same. Okey kasi sana kung alam kong understanding sila, pero hindi ko I mm, can't expect them to be the same. Hopefully maturo ko sa kanila yon na maging contented and satisfied with what they have. Pero since hindi ko sure na magiging gano'n sila, hangga't maaari gusto natin the best. totoo. Tsaka isa pang part ba't ayaw rin namin mag-anak is feeling ko ko. Kasi ewan ko, feeling ko talaga like naming dalawa, and alam mo naman 'no, ang mga bata na lumaki na spoiled, 'di Oo, oo. ba? Alam mo yun, I just can't, both of us just can't take that risk. Kasi sobrang complex ng iniisip ko pa lang na you are responsible for a whole human life. Kung paano siya lumaki from start to finish, kung paano yung magiging mindset niya sa buong buhay niya, paano yung tao na 'to, marami siyang tao na maaapektuhan. Ewan ko kung praning lang ba kaming dalawa, pero parang it's too complex and too complicated. Kunwari ikaw pa nga lang, eh, yung tipong may masabi ka lang na mali Hmm, sa isang tao na parang, "Ay shit," na sabi mo, alam mo yun? Tas eto, isang buong tao 'to, lahat ng mga desisyon niya, lahat ng mga gagawin niya sa future, lahat ng mga everything ng gagawin nung itong tao na 'to, sa'yo nakasalalay at hindi ka puwedeng magkamali. Yung gano'n na parang, nakakatakot, 'wag na lang. I can't be a bad parent if I'm not a parent, gano'n. I'm terrified of the idea. ganda yung ano 'no, yung part na kaya maganda talaga 'tong topic na 'to kasi ano, eh, two sides of a coin talaga. Hmm, Sa'kin naman parang I can never ever imagine life without Maika and Maya. Sobrang iba lang yung joy na nadadala nila kahit na minsan ay si Maika, may ugali si Maika na ano, eh, alam mo yung sobrang takot ako 'pag lumaki na ta's nagka-boyfriend na, yung lakas ng toyo niya kasi ng babae, yung alam mo yung paiba-iba ng desisyon, ang lala. So, sasabihin niya, "Dada, I want this." Kaya nagta-tantrums na, mm. "Dada, I want curry." Tapos sasabihin ko, "Okey, sige, you want curry?" Tapos sabihin niya, "No, no, no, I don't like curry." Yung split second lang talaga yung pag-change niya ng decision na, "I want to watch." Tapos 'pag sabi ko, "Okey, sige, you want to watch?" "No, no, no, I don't like to watch." Oh my God! Make up your mind. Naalala ko Ano ba nga nung one talaga? time na magkakasama tayong apat, tapos iniwan niyo siya sa'min kasi lumabas kayo ng kotse. Oo. Ta's umiiyak siya, hinahanap niya kayo, ta's maya-maya
tumatawa na. Wait, Umiiyak ka just a few seconds ago, oo, gano'n. umiiyak tapos biglang ginanon lang ni Mitch yung phone parang, tawa ko, "Ha? What the hell?" May ano ako, may gano'n akong fear na gusto ko paglaki niya alam niya yung worth niya. Mhm. Pero ayoko rin na lumaki siya na sobrang entitled na babae. Oo, Gusto ko yung nasa gitna, saks lang, nasa oo. sakto lang, eh. May iba kasi na sobrang Oo, entitled. sobrang entitled May na iba naman nakakainis na. sobrang hindi nila alam yung worth nila na lagi nilang napupunta sa mga walang kwentang lalaki, mga Oo, gano'n. So, yung pressure as parents na kung ano yung pinapakita ko, magre-reflect talaga yon sa hahanapin ni Maika. mm. Kung ano rin yung pinapakita ni MJ as a woman, as a partner, is magre-reflect din yun kay Maika and Maya on how do they value themselves. Mm. So, yung pressure talaga, yung pressure nakaka-pressure. Yan na. Yun yung ayoko. I think there are just certain people that can handle that. And kaming dalawa ni Mitch, we're not those We're people. not may ano ako, I have a question. Para sa'kin kasi normal lang minsan na sa small talk lang, "Uy Josh, kamusta na kayo? Oh, ano may plano kayong mag-ano, mag-anak?" Hmm, Gano'n. Minsan alam mo yung parang gusto ko siya tanungin hindi naman dahil I'm expecting na hmm, mag-anak kayo, like literal na curious lang ako, kung mag-aanak ba kayo? Obviously hindi ko tatanungin sa inyo yun, pero para oo, sa ibang tao na hindi pala namin alam oo. na ayaw pala nila mag-kids, is it offensive or is there a way for me to ask na mag-aanak ba kayo without offending them or Siguro okey lang kung first time mong tatanungin. Pero yung like yung paulit-ulit, parang, ah, wala nga ni wala nga. Pero yung like, gets ko kung first time, eh. Or siguro sabihin natin second time, nakalimutan mo lang yung first time. Pero yung 'pag paulit-ulit, ulit-ulit ta's sinagot na namin na parang, "Wala nga kaming plano mag-anak." Like hindi kami mag-aanak at all. Ayaw namin mag-anak. Usually gano'n, eh. Gano'n sinasabi namin, "Wala nga, wala. Hindi namin gusto, wala sa plano namin, ayaw namin mag-anak. so Okey kung na kami, ano, kaming dalawa lang, masaya na kami." kung Gano'n. first question pa lang naman hindi ka naman Hindi naman, like okey. Kasi may mga friends ako na parang medyo matagal lang kasal ta's wala pang kids ta's medyo paparating na sila sa age na pa-expire na yung ano, hmm. yung fertility nila or kung ano man tawag dun. Gusto ko tanungin, not because I'm expecting them to have kids, but I mean usual curiosity lang. Siguro merong ano, merong right way to say it na parang Hindi ko na kasi alam kung paano, kung ano yung right way without kasi alam mo naman alam mo yung parang yung mga tita na, "Kailan ba kayo mag-aanak? Oh, ano wala pa ba? Wala pang plan." Yung nakakainis, eh. Pero yung ano lang na parang siguro mag-disclaimer ka or something na parang ikaw tatanungin ko dito, ikaw sumagot niyan kasi ako parang, "Uy, question lang ako, parang you have plans to have kids?" Hindi ko alam kung mali yun. So, mm. for you, ano yung acceptable way of asking it? Siguro nga kung first time mo palang tatanungin, okey lang. Kahit kahit anong way mo tanungin, kung first time mo lang tinanong sa'min, okey lang. May naisip ako. So, kunyari ikaw Josh parang, ano buti hindi kayo kinukulit nila ano, tito, tita na mag-anak. Perfect, Puwede yun? perfect. Kasi wala sa'yo yung ano, hindi kayo nagtanong, eh. Pinasa ko sa ano Oo, 'no? pinasa mo sa parents, eh. So, feeling ko okey yun. Kasi ngayon Pasa mo sa matanda yung may blame. matanong hindi may mga ibang tao na kahit may ibang ano, they would take it the wrong way kahit Oo. na maganda Oo, feeling ko yung pagkakatanong. feeling ko. So, feeling ko tama yun, maganda yun na parang, "Buti hindi kayo kinukulit ng parents niyo, kasi kami kinukulit." Gano'n. Sabi ko, "Ako nga dalawa na, eh, kinukulit pa magkaroon ng pangatlo." Pangatlo, eh. Oo nga, oo nga. Puwede, So okey yan pasok, sa'yo? pasok. Oo, okey yun nga. Obviously hindi kita tatanungin, alam ko Oo, naman. pero yun nga, para sa'kin, kahit anong way siguro kahit sabihin mong hindi maganda yung pagkakatanong, kung first time lang, siguro puwede ko, I can give it a pass na parang hindi ko na pero kung yung tipong every week, every month, tatanungin, "Wala nga ni, Ay ako din. meron bang kaliwa sa right?" Actually yun na yun, eh. Ang ganda example nun. Sinabi na ngang wala tatanungin mo pa ulit? 'Di ba? Na ano, na-experience niyo na ba yun sa parents? Oo, paulit-ulit. Nakakainis na nga minsan. Paulit-ulit, paulit-ulit? Sinangkla Parang, ka? "Wala nga." Paano ang sagot mo kaila tito, tita, both sides?
tito-tita na kay Mitch and kaila Kala mama naman, hindi naman sila makulit, pero nagtatanong pa rin. ah, Parang, "Uy, may laman na ba yung tiyan mo?" Gano'n pa yun, eh. Jojoke-jokein si Mitch, "May laman na ba yan?" Gano'n. "Wala, wala." medyo ano lang, pa-hapyaw lang, Oo, oo. pahapyaw lang. Sa parents ni Mitch, yun yung direkta talaga, na parang, "Hindi ba kayo ano, hindi mo ba ako bibigyan ng apo?" Gano'n. As in direkta na tatanungin. Like, ako hindi ako tinatanong. Kasi ewan ko, Ito na example ko, hindi mo may minsan mapagalitan yung tao na hindi mo naman anak, hindi mo pero naman 'pag oo, anak mo madaling pagalitan. Feeling ko same feeling din ko dun, parang oo. gano'n. So, Kasi sa'yo mahihiya pa rin sila tito and tita para tanungin yun, pero oo, kay Mitch pero parang 'pag anak kay ko Mitch, naman, anong pakialam direkta. ko kung ano ma-feel niyan. Direkta, gano'n. Parang alam ko may nangyaring gano'n recently, eh, na parang ang weird nga, eh, kasi parang may mindset yung mga Gen X na parang bakit pa kayo kinasal kung hindi kayo mag-aanak? May gano'n, eh. Merong gano'n. True story 'to, na Okey. parang sinabi na, "Ba't pa kayo nagpakasal kung hindi kayo mag-aanak?" Which is medyo offensive siya, pero alam mo yung parang dahil alam mo that they are from a different Oo. generation, na parang, yun talaga yung mindset nila, eh. 'Di ba? Hindi mo puwedeng ikasal dahil mahal mo yung tao kaya kayo kinasal. Hindi naman kayo nagpakasal dahil para mag-anak, 'di ba? Na ano, eh, na-imagine ko rin ngayon lang na parang kahit na for example lang, kami ni MJ kunyari ayaw namin mag-anak, Hmm. gusto ko mag-ano pa rin kami, pakasal. 'Di ba? For some Exactly. reason hindi naman for some reason, basta iba, eh, iba yung feeling ng Iba yung kasal kayo, iba yung sabi nga nila sacred ang mm, marriage. So, it's not just about, having kids, sa inyong dalawa yun as partner, eh. totoo like kung kung alam mo naman na kayong dalawa ang magkasama forever, kayong dalawa gusto niyo na kayong dalawa yung magkasama forever, bakit di kayo kakasal? Sorry, may gusto akong isingit. Ano? Ano yung gusto niyong panoorin ko sa ano, yung kay Ann Curtis tsaka kay Jericho? Ano 'to? The Loved One. Sabay kami ni MJ Pinanood niyo? nung sinabing, "I don't want to be trapped." Basta may Mm. sinabi siyang gano'n parang, "Trap? Yun yung tingin mo sa kasal? Parang trap siya para sa'yo, seryoso ba?" Wala lang. Hmm. Ano yun, eh, ako naman, nandito tayo sa ano, movie review segment. Hindi, yung The Loved One nung pinanood namin sabi ko, gets ko na kung bakit marami naghiwalay. Kasi sa movie daw na yun marami daw naghiwalay. Sabi nga, nakita ko lang sa Oo, threads. pero feeling ko kasi dahil maganda yung pagkaka-showcase nung weight ng mga decisions sa movie na yun. Na-showcase nung movie yung weight ng mga certain decisions sa buhay. Gustong-gusto ko yung execution ng movie dahil very real. Hmm, Kasi may mga tao naman talaga na free-spirited talaga sila. May mga tao talaga na they don't wanna be tied down. May mga tao talaga na mapag-explore. And may mga tao naman talaga na gusto nila grounded. May hmm. mga tao talaga na gusto stable, gusto may security. May mga ibang tao na gusto ng thrill. And walang mali sa kanilang dalawa. Parang hindi, mali yung nag-cheat si Jericho. Pero walang mali sa kanila sa viewpoint nilang dalawa sa buhay. Nagkataon lang na Magkaiba sila. na hindi sila para sa isa't isa. Kasi may mga tao yun nga, may mga tao talagang mapag-explore. May mga tao talaga na masaya na sa grounded, Oo. stable, na nakapirmi ka lang sa isang lugar. And I think it's something na hindi 'to applicable sa parents natin or sa generation nila. Parang hindi pa uso yung free-spirited na tao nun, eh. Totoo, totoo. Ngayon na lang yung may mga gano'n. And I'm not saying again, sabi mo nga walang mali dun. Although I disagree dun sa paano ba, sa perspective ni Ann sa buhay niya, pero I won't understand kasi hindi ako Mm. gano'n. Like ako, medyo nagdi-disagree ako kay Ann. Oo. Pero gets ko siya. Yun, oo Hmm. tama. Gets ko siya dahil marami talagang taong gano'n. Marami talagang tao na gusto lagi nagta-travel, gustong ganito, gustong alam mo 'yun, and hindi 'yun magwo-work sa tao na hindi niya kakaparehas ng mindset. So, feeling ko kung si Ann, meron siyang partner na gano'n din, na naintindihan siya, mas magfa-fly sila. Tapos kung si Jericho meron din siyang partner na gusto yung grounded, gusto Oo. ganyan, swak sila. Pero dahil magkaiba sa umpisa pa lang, eh. Sa umpisang-umpisa pa lang, eh, yung sa horoscope pa lang, eh, 'di ba? Na parang
Hindi swak, hindi talaga swak. Oo, Tsaka yung execution ng movie ang ganda kasi una pinapakita lang yung point of point view of ni view ni Jericho, Jericho. tapos parang ni-romanticize niya yung idea ni Anne. Tapos hanggang sa tumagal ng tumagal nagiging point of view na ni Anne na parang nagiging real na. Si Jericho ang mahal niya is yung romanticized version ni Anne. Eh, hindi yun yung totoo. Si Jericho nagki-cling siya dun sa version ni Anne na Yeah, gusto oo. niya, Kaso kaso hindi hindi talaga, eh. talaga. So yun, maganda yung movie. Ako sobrang Ako, agree rin ako nun. Hindi ako gusto kong sabihing mali si Ann, pero I can only say that just because hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya, just because we have a very different point of view dahil yun nga, same ako kay Jericho mm, na point of view, pero it doesn't mean na mali si Ann. oo. Hindi lang talaga Hindi lang sila para sa hindi isa't lang din isa. talaga ako para dun, yun lang. Hmm, yun nga, hindi lang talaga sila para sa isa't isa. Tsaka yun nga, yung Pero parang expectation kasi ng society is medyo hanggang ngayon naman hindi pa rin, paano ba? Hindi pa rin masyadong accepted yung gano'ng ano, mm, gano'ng buhay or point of view sa buhay, yung tulad nung kay Ann na mm. Tsaka ano siya, eh, privileged siya, eh. Isa pa yun, yes. lumaki siya ng ano, eh, iba yung background niya was ano, eh, was mayaman siya, eh. May part dun na sinasabi ko kay MJ na madaling sabihin sa kanya usually, yung mga tumutulong sa mga gano'ng klaseng charity is ano, parang hindi kasi nila nararamdaman yung totoong hirap. Oo, By choice kaya nila nararamdaman yung kaya nila experience yung hirap ng mga gano'ng klaseng tao kasi by choice pumunta sila do'n para tumulong. oo, Pero anytime na mapagod sila puwede silang bumalik sa totoong buhay nila, mm, okey na ako. oo. I could be wrong pero hindi, tingin ko 'Di tama ako, pero joke lang. iba-iba talaga ng estado ng buhay kasi and there's nothing wrong with that, pero yun nga yung importance ng finding the right partner. Parang hindi ka na mag-aaksaya ng oras, 10 years sila, eh, 'di ba? 10 years sila, eh. Pero tingin mo if may partners ba't tayo napunta dito? Okey lang 'yan. Tingin mo if may partner si Ann na katulad, tingin mo magwo-work pa rin? Feeling ko, Kasi naisip ko lang ngayon na bigla, si Robin, How I Met. akala ko If si may ano, eh, akala ko si ano, eh, Ayan, ni Robin Padilla, eh. Stupid akala ko Robin si Padilla. Force Manure, eh. 'Wag natin pag-usapan, malautak 'yan. Ah, Yung Robin sa How I Met, parang may partner siya na gano'n din pero hindi naman din nag-work din, eh, hindi ba? Or hindi. lahat na naging Pero partners kasi niya pero kasi yun sa How I Met si Robin, ano yun, eh, hindi hindi siya yun. Yun yung ano, post-breakup vacation Robin nung nakilala niya si Gael, 'di ah, ba? Yun yung post-breakup vacation Robin, pero nung bumalik siya sa totoong sarili niya, naiba na. Pero kung by default gano'n ka na talaga, okey. 'di ba? So feeling ko, Pero it 'di ba from the depende. start din naman ayaw niya rin magpakasal, eh. Oo, ayaw niya magpakasal, ayaw niya ng anak, ayaw niya ng gano'n si Robin, 'di ba? Tapos si Ted yung ano, grounded and kailangan gusto niya mag-anak, gusto niya may ano. Feeling ko hindi talaga magwo-work. Sila parehas naman sila ni ano, parehas sila ni Barney pero Hindi, feeling ko magwo-work sila ni Barney, bad trip lang yung writing ng How I Met. Hindi talaga dapat sila naghiwalay para sa akin. Si Robin tsaka si Barney perfect sila para sa isa't isa kasi parehas sila. Kaso kailangan mag-pivot ng How I Met dahil kasi nga dapat nga kay kasi Ted na gano'n yung rin. Okey, ending. Pero para sa akin perfect si ano, okey, silang okey. dalawa. So gano'n, parang Barney and Robin puwedeng mag-work. Sabagay umpisa nag-work naman sila, eh. Oo, tapos last episode bigla sila pinaghiwalay, bullshit. Kasi wala kang napakitang valid reason, eh, 'no? Oo, like Sinabi ano lang lang, na it's just hindi it's lang sila just not gonna masaya, work, yun lang. hindi lang sila masaya, yun. Parang, huh? Na-curious tuloy ako kung ano, kung parehas na like gusto ko yung real life story kung parehas sila ng ganong klase ni Ann, magwo-work ba or hindi? Ayan, sa tanong natin sa mga comments kung ano. Also, na-experience niyo rin ba yung magkaiba kayo ng gusto tapos sobrang tagal niyo na, tapos pinanghahawakan niyo lang yung ano, pinanghahawakan niyo lang yung familiarity. Ah, Feeling ko kaya marami naghiwalay, eh, dahil yun, pinanghahawakan nila yung familiarity, yung time, yung effort, pero at the end of the day alam talaga nila na magkaiba sila ng gusto kaya sila naghiwalay nung napanood nila. alam mo naisip ko sarili ko, Bakit?
Yung before si MJ, Hmm, okey lang siguro kay MJ 'yan. Magkaibang-magkaiba yung gusto namin sa hmm. buhay, yan hindi magwo-work. Again, babalik tayo dun sa importance of finding the right partner. Yun talaga, eh, na magko-complement yung mga goals, Oo. yung mga gusto niyo, pati yung ugali niyo. And ano 'no, hindi it doesn't have to be na compliment in a way na Na super kailangan same? super same Oo, kayo. hindi like May mga ano yan, eh, may mga, opposites kayo na sobrang magwo-work yung oo, opposite niyo. like yung mga strengths mo, weakness Weakness niya, niya, yung mga weakness na oo. strengths mo, parang puzzle pieces, ganyan, na swak. Eh, pero kasi kunwari parehas kayong strong dito, very strong kayo, hindi rin yan magfi-fit kasi parehas kayo nung gano'n. Yung Oo, yeah, yeah, nung yeah. puzzle piece parehas na palabas. So 'pag ginano mo magtatama kayo, oh, 'di ba? Eto, anong masasabi mo doon sa mga parents na ginagawang retirement plan yung mga anak? Yan. Sobrang simple lang naman yan actually. Fuck you. No, hell no. Hell no talaga. Hindi niyo puwedeng sabihing privileged yung family ko, as in alam namin yung hindi lang kami napalayas, hindi lang kami umabot sa point na walang matirhan, Hmm, pero umabot kami sa point na walang pambayad ng bills, umabot kami sa point na walang pangkain, walang pang-tuition. So, alam namin yung hirap, mm, pero s ay, mother, grabe sacrifice yan hanggang ngayon. Hanggang ngayon ayaw niyang mamatay, ayaw niya magpahinga, although malayo pa, pero ayaw niya hangga't hindi niya nakikitang settled na kaming magkakapatid. hmm, Which is okey naman kami, wala naman sa aming ano yan, pariwara, hmm, wala naman sa'ming gano'n. Pero gusto makita ni mami na settled kami, comfortable kami sa buhay. Wala siyang ine-expect sa amin na kahit anong tulong, kahit anong hmm. suporta. Hanggang ngayon ay, Negosyo talaga 'no? oo, talagang nagtatrabaho pa rin siya tapos may parents na investment ang anak? Hmm, The heck? Sila yung mga dapat sorry sabihin ko 'to, hindi kayo dapat nag-anak. totoo. Hindi kayo dapat nag-anak if feeling niyo is kailangan nilang ibalik yung mga ginastos niyo. You think it's their obligation to take care of you. No, it's not. Kayo yung may gusto na buhayin sila. Kami as parents ni MJ, kami yung may gustong dalhin siya sa mundong 'to. They never asked us na Hmm, mabuhay sa mundong 'to, sa fucked up world na 'to. hmm, Tapos expect pa natin dapat hanggang death talaga ang dedication ng parents is tulungan yung ano, hmm, yung mga anak. So, I can't imagine, wala akong makitang valid reason for parents to expect their children to provide for them. hmm. May gets ko yung humingi ng tulong, Oo, alam mo yung gets naman talaga yun, eh, wala namang ano, eh. oo, pero yung para i-oblige mo sila tapos para isumbat mo? Mm, No, hell no. totoo. Wala Oo. namang problemang tumulong, eh, lalo na from at the goodness of the heart. Alam mo Oo. yun, yung bukal sa kalooban mo na parang, "Ay ano, tutulungan ko sila." Alam mo, pero yung tipong obligado ka na parang, "Hindi, dahil pinalaki namin kayo." Tulong dahil talagang best effort naman, nagwo-work Mm, din yung parents mo, they're trying to provide for themselves, tapos sadyang mahirap lang talaga yung mm. pera nila, sige tulungan mo. Pero yung walang ginagawa ta's mag-e-expect ka sustento kailangan Ay. Ay. ay, sorry, sorry. Sorry if nasasaktan ko kayo pero I'm sorry not sorry. Oo, well, ano, eh, ganun talaga ang buhay. Ayun, naging emotional ako Oo, sa question mo, naging eh. Hanggang kanina lang kanina lang, ah, iniisip ko yun na nung mag-CR hindi ko alam ba't bigla ko naisip yun na, um, hindi ako puwedeng tumigil sa buhay, to grow and to succeed not just because of my kids. Top 1 sila, yes, my family, my wife and yung dalawa kong daughter. Pero may part din dun na gusto ko dumating yung point na before naman mawala si mommy, hindi ko siya ano, mawawala naman, mm. 'di ba? Gets Gusto naman ko yun. before siya mawala is ako yung makapag-provide naman for her. I Mm. wanna return the favor not because she's asking me, but because she deserves it. Oo, gano'n.
Ay! Ay naku! Ay! Tingin ko walang nakikinig diyan na gano'ng parents, eh. Kasi mga listeners natin mga medyo bagets-bagets, eh. Pero sabihin ko na rin sa inyo, parang awa niyo 'wag nating gawin 'yan sa anak natin, 'wag. Kaya yung iba nagpapakamatay, eh. Hindi ko naman ginusto mabuhay, dinala pa ako dito, ayan. Mukha bang mini-make fun ko yung ano nila? Hindi Hindi naman, naman, hindi 'no? naman, hindi naman. 'Di ba, hindi na natin sila bigyan ng magandang buhay ta's mag-e-expect pa tayo ng suklian, nakakaawa kaya. Oo, na Ah, wala speechless ako, eh. Parang pero kasi yun yung reality, eh, 'di ba? Like ano kaya importante na alam mo, hindi kasi sobrang tabu pa din ng sex education dito sa Pilipinas, eh, tang-ina kasi, eh. Dahil dati timbalang, eh. Sorry. Okey, okey. 'di ba, like so late nag-sink in yung tabu. Go, go. Pero yun nga, sobrang tabu kasi ng sex education na parang ang sama-sama 'pag pinag-uusapan yung sex education dahil nasa Catholic country tayo. Pero kailangan ano, eh, parang let's face it, yun yung reality, eh, na dapat sa lahat ng mga school para sa'kin dapat pinag-uusapan na yan. Hindi naman tangina kasi din ang bobobo din kasi nung iba na tumututol sa sex education akala nila tuturuan ng sex yung mga ano, eh. Uy, Ang bobo rin kasi. tingin niyo ba kahit hindi yung turuan hindi nila gagawin 'yan? Oo, ang bobo ng yung 'pag may sex education sa school ang akala nung mga tao tinuturuan makipag-sex yung mga bata, hindi. Tinuturuan ng tinuturuan maging responsible, tinuturuan maging safe, Yeah. 'di ba? Kami pinag-usapan namin ni MJ 'yan, sinabi ko sa kanya na yun. Not because I can't, kaya ko, kayang-kaya kong pag-usapan 'yan with my kids, pero yung part lang kasi na medyo awkward since ako yung lalaki tapos Mm, opposite gender sa mga anak ko babae sila. So kaya yun yung reason ba't ayoko. Pero kung lalaki mm, 'yan kasi kaya kong pag-usapan, ayoko lang mm. ma-feel nila na parang Parang sinesermonan yung gano'n, yung parang tsaka yun nga, parang medyo awkward lang feeling ko para sa kanila na mm, yung tatay ko opposite gender sila yung siya yung nagtuturo sa'kin ng, sex education. Mas gusto ko yung mommy nila, mm. which is i-explain ko, 'no, which is si MJ. In-explain ko sino nanay nila, eh, 'no. Mas gusto ko si MJ, pero kung may part na kailangan ako yung mag-discuss, by all means pag-uusapan namin. 'Di ba? Ewan ko ba bakit kasi ayaw pag-usapan. Kaya yung mga bata walang kaalam-alam, sige ng sige, Oo. ayan, oh, nabubuo, 'di ba? Dapat pinag-uusapan yung pagiging safe, pinag-uusapan yung consequences, pinag-uusapan yung responsibilities na kailangan mong kunin kapag nangyari na, 'di ba? Like, yun hindi kasi napag-uusapan, eh, kaya lahat parang everyone is learning the hard way. Ito medyo mahirap sabihin, alam mo yung 'wag tayong magpaka-hypocrite. Exactly. Kasi dito sa Pilipinas, "Oh, anong sex? Ah, masama yan sex, eh." Parang, Sige nga, kailan ka tangina, na-de-virginize? oh, 'di ba? Eh, tanungin Exactly. niyo yung parents niyo. Ang dami kasing ipokrito sa'tin na kaya ayaw pag-usapan yung sex kasi parang, ano, bad yan. Alam mo ba, Huh? sa'kin lang 'to, parang 'di ba ngayon sinasabi nila ang mga bata ngayon mas mas bata daw yung age ngayon ng mga teenagers na nade-de-virginize is mas bata compared sa dati. Hmm, I disagree, feeling ko ang difference lang is ngayon may data lang tayo. Dati nung panahon ng magulang natin, hindi lang natin alam oo. kung sino sa kanila. Pero kasi kung papakinggan daddy sorry lalaglag kita. Kung papakinggan ko yung mga kwento ng daddy ko, walang pinagkaiba yung landi ng mga teenagers dati sa landi ng mga Oo. teenagers ngayon. Feeling ko same lang, eh, mas alam lang ngayon dahil may social media, merong Oo, more data. Pero feeling ko same lang, eh, marami lang na 'di ba uso dati yung tinatago, uso oo. dati yung Yun parang lang, eh, tinatago, eh, hindi kasi tinat siya open. oo, tapos sasabihin na ano, kapatid pero anak pala, yung mga gano'n. Ay, 'Di ba may mga gano'n, eh, oo nga. 'di ba? So, dati mas tinatago lang, Kaya hindi alam na ganun na pala yung situation. oo. Parang same lang din sa ano, yung mga rape victims.
Hmm. Madami ng rape victims dati pa. Wala lang kasing nag-a-out dahil takot. Walang Compared sa nagsi-speak up. ngayon, oo, compared sa ngayon na mas may protection kasi yung babae, kaya meron ng nagsasabi. Pero Tsaka mas madaling mag-speak up, matagal na. 'di ba? Yung mga kwento nga ng mga matatanda, na binabahay sila 15 pa lang, 'di ba? Yung Oo. mga lolo't lola, panahon ng mga lolo't Oo lola nga, natin, oo. dati mga 14, 15 magkasawa na sila. Meron akong yung sa tawag dito, grandparents ko, Hmm, side ni mama, meron silang, "Wag ka na mag-aral, magpamilya ka na." gano'n. Oh, 'di ba? Yun lang pinagkaiba lang is ano lang, Hindi lang siya kapag hindi lang pinag parang out, parang oo, gano'n. I don't know kung may much better term kumbaga dun, hindi pero lang ano siya lang. public information, pero based sa mga kwento ng mga matatanda na naririnig ko, mas matindi pa nga dati, eh. Oo nga 'no? Ngayon sobrang ano, ngayon parang tawag dito, kumakaano sila dun sa, hindi ko sabing okey, yung sa age gap, yung recent ngayon, Well, oo. yung courtside reporter tsaka yung, Tsaka 18 years old yung wait lang, hindi ano, ko sabing hindi namin gulo-guloan ko yung, sinasabing tama yun. oo, pero sinasabi ko Like, lang na dati creepy pa pala, din yun kasi parang 34 na yung babae, 18 yung lalaki. pero alam mo, Ganun, alam ko yung nasa utak mo 'no, parang kapag 18 ka parang, "Ooh, this is the dream." sa lalaki, Oo, parang this is the dream. Pero kasi ano pa din, immature ka, bata ka, na parang I know it's wrong, pero kung ako yun nung bata ako parang pero imagine if ayoko din. imagine if the genders were flipped, 'di ba? Oo, sobrang iba yun. So, kahit na lalaki yun, 18 years old ta's 34 na babae, like gets ko na ang mga batang lalaki parang, "Ooh, yeah, let's go." Pero in a way mali pa rin siya, kahit na sabihin mo legal na yung 18, bata pa din yun, eh. Medyo may ano siya, ano yung O ano, sige, malulusok mo yan on a technicality, pero hindi pa din. It's still creepy as fuck. ah, Malulusot mo on a technicality, malulusot mo dahil lalaki, malulusot mo dahil parang, lalaki, nakadali ako ng 34 years old, 18 lang ako. Pero it's still creepy as fuck. sobrang ngayon ko na-realize na sobrang fucked up ng mga mentality ng mga lalaki 'no, na Oo. again kumpara sa teenage tayo nun, Pag teenager ka parang, oh, "Oh, this is yeah. the dream, what the hell?" Pero creepy pa din siya. Kung iisipin mo, creepy pa rin siya. Ikaw Na ba, anong kwento sa'yo nung lolo mo? Na paano sila naging sila nung lola mo? sige, pag-usapan natin yan, maganda maganda yan. Actually hindi pala maganda, pero medyo boring. So, one, first kay lolo side ni mommy hindi ko naabutan. Pero as far as I remember, bata rin sila. Hmm. Bata pa sila yung alam mo yung tanan? Oo, usong-uso pa Usong-uso dati yung tanan tanan, yun, eh. Tapos kay lolo naman, O kaya sa yung side, tinanan, yung binahay na, yun yung tawag, eh. Binahay ko na siya, sa gano'n. side ni lolo tsaka lola sa Belmonte, hindi ko maalala kung tinanan ng bata pa or something, pero I have to say this, medyo silang dalawa kasi galing sila sa mga mayayamang pamilya. Hmm, As in, mga mayayaman talaga, mga taal. hmm. Familiar ka ba dun sa word na yun? Like, alam mo yung parang dun sa city nila, sila yung mga don at donya. Oo. And kung di ako Belmonte, QC. Belmonte, Nueva Ecija, Ah, sila yung taal dun. Like, hmm, ang daming negosyo, hmm, great-grandfather ko was mayor, hmm, may, di ko alam kung may congressman. Ramos naman sa Pangasinan, hmm. ganun din, taal din sila. Pero parang si lolo kasi ano, hindi kami close, Ah, Sobrang may sarili siyang mundo. Don ba, gano'n? Medyo gano'n, As in oo. very parang parang Bishop Benny Navarro din. Oo, so wala kami masyadong memory, wala kaming bonding, wala kaming laro. Feeling ko uso sa mga Uso kay gano'ng lolo yung age, favoritism. well Bawat pamilya well, meron siyang favorite. For every Christmas, sa family na 'to, ito lang yung magkakaroon ng regalo from him. And wait, hindi ko sisiraan, sadyang ano, very ano lang siya, yung mga ma-don na ano, na feeling ko yung mga family. mayayaman na boomers, parang yung lolo ko din. Hindi naman kami nagka-bonding ever, eh. Nagka-bonding lang kami nung matanda na siya at wala na yung lola ko.
nag-asawa na siya ng bago, ta's parang naging fun siya bigla for some Oo. reason na parang dahil nagkaroon siya ng bagong asawa parang, "Huh, parang ibang tao na 'to, ah." Pero ang pagkakaalala ko siya nung lumaki ako, yung lolo ko, sobrang strikto, sobrang sungit, sobrang nakakatakot. Feeling ko uso yung mga gano'ng Gano'n. mga tao na pinanganak nung 40s Tingin ko ba? yung mga mayayamang lolo lang yun. Ay, well, yung mga Sorry, mayayaman na pero tingin ko. hindi kami privileged, sorry, we don't come Hindi from hindi hindi money. umabot sa amin. Hindi umabot sa'min, eh, parang mga hanggang sa parents lang namin Kasi umabot, eh. yung parents namin sila yung black sheep ng pamilya, eh. Totoo ba? Kaya hindi umabot sa'min. Hindi So, umabot sa'min yung kayamanan, eh. hindi ko masyadong alam yung story nila, pero alam ko lang is nagtanan din sila. Hmm, Ang alam ko is ma-pride si lolo. Nung nagkapamilya, galing sa mayamang pamilya, hmm, parang, so okay, may anak na ako, puwede akong kumuha ng tulong from my parents kasi mayor tatay ko. ah, Puwede ako magpasustento, pero hindi. Ang alam ko ma-pride siya na parang hindi, ako bubuhay sa pamilya ko from scratch. Pangit na bahay, walang appliances, naramdaman nila yon not because hindi nila afford, but hindi, alam ko yung ego niya na ako magpo-provide para sa pamilya ko. hmm. Yun lang yung alam ko. Tapos naging fun siya nung medyo malapit na siya Oo, yung lolo ko gano'n din. suma Naging never siyang sumama sa'min ng Christmas, hmm, birthday, ayaw ng celebration ng birthday. hmm, Parang ang dahilan niya, "So ano, porke birthday ko maaalala niyo ako? So ano, araw ng patay dun niyo lang maaalala yung patay dahil araw ng patay? So ano, Christmas dun niyo lang maaalala si Jesus Christ kaya porke Christmas?" Para sa kanya, even if wala yung mga holiday na yon, kailangan you always remember yung dead person, yung hmm, buhay na tao, si Jesus Christ. Hindi namin siya nakasama ng Christmas late, mga ano na, mga 2015, 2016. Parang hmm, namatay na ata si daddy nung medyo sumasama-sama na siya, hmm. gano'n lang. Ayun, yung lolo ko gano'n din. Like, nakakatakot siya, all my life nakakatakot siya. Nung matanda na siya, nung Dun niyo na nakakausap. dun na lang siya parang nakikita mong tumatawa na, Oo. nakiki-bonding na, ganyan. Parang naging fun siya na parang totally different person. Hindi siya yung fan na sumasayaw na, Hindi naman, sobrang pero ano, pero para sa atin, oo, yung kasi part na tumatawa na sila at tumatawa na sa jokes or nagjo-joke ng very light, oo, sobrang, "Wow, si wo lolo oh, nagbago." oh. Samantalang dati tingnan ka lang, yung parang ang pangtakot nga sa'min si lolo, eh. "Oh, andiyan na si lolo." As in takot ka na talaga. Well, yun, ewan ko gano'n talaga. May kuwento pa 'to, nakuwento sa'kin ng tita ko, na nung lumaki kasi si lolo panahon ng Germany ata, Germany gano'n. Ang idol ni lolo, yun Alam ko na. 'Wag mo na sabihin yung pangalan, alam ko na. tuma nung bata sila, tumatayo daw 'yan sa, shit, ang layo, okey lang ba, ang layo sa malayo, nung bata daw sila, siya ang nasusunod, tumatayo daw 'yan sa mga, basta tatayo 'yan somewhere na mataas para sabihin yung Yun, oo, yun. yun daw yung idol niya. So ayun, sobrang strikto. Woo! Kayo na bahala, panahon ng Germany, idol niya. Wala kaming nasabi pero ano, eh, ano yun, anecdote yun. Hindi kami yun. Kinukuwento lang yung kung ano yung nangyari. Woo! Pinagpawisan ako. Ang dami kong puwedeng ikuwento dun, kaso medyo off topic, pero damn, sobra yun. Sa family kasi nila, si lolo, yung parents niya ano yun, mga doktor, di ko alam kung ano yung lola ko, pero doktor yung great-grandfather ko and mayor din, ta's puro sila negosyante. Hmm, Kaya 'pag pumunta kayo ng Zaragoza, Nueva Ecija, kilala mga Belmonte dun. hmm, Like, parang alam mo yung mga, yung may ano, may ancestral house pa, gano'n hmm. sila kataal dun. Tapos since busy yung parents, ang pinagkakatiwalaan nila is si lolo. So si lolo siya ang sinusunod ng lahat ng mga kapatid. 'Pag Wait lang, yung lolo mo is kapatid ni Sunny Belmonte, 'di ba? Yun yun? pinsan, Ah, pinsan, pinsan. okey. May bell yan si lolo, Hmm, mag-ring yan ng bell, gusto niya lahat ng mga kapatid niya nakapila. Yung respect ng kapatid niya sa kanya is not respect, fear. Fear talaga, nagagawa niyan parang isa-isa niyang sasampalin. hmm, Walang papalag dun. Tas wala rin nagsusumbong sa parents kasi takot sila na 'pag sinumbong babalikan ulit sila. hmm. So iba yung Iba yung pagpapalaki talaga. tsaka iba yung panahon dati 'no? Oo, iba talaga. Iba talaga yung panahon dati. Yun na nga, imagine mo tumatayo yan sa, let's say, table, tas tataas na yung kamay niya. Iba yung itong kuwentong 'to nalaman ko lang 'to parang 2 years ago lang sa tita ko.
Kaya hanggang sa matanda na sila, medyo aloof yung mga kapatid niya yung mga Hmm, kapatid ng lolo ko sa kanya kasi takot, eh. hmm. Yung mga galit, si Sino ba sinabi namang hindi 'Wag, 'wag, 'wag. Nagda-dub pa harap. Ay, Anyway, before tayo mag-end, meron kaming Instagram, meron kaming Facebook, meron kaming TikTok, meron kaming Spotify, meron Spotify. kaming Discord, meron kaming Apple Podcast. So, hit the follow button, hit the subscribe button if gusto mo yung mga pinag-uusapan namin. Alam ko na medyo random kami at times, pero feeling ko naman gusto niyo yun eh. Feeling ko naman na-appreciate niyo yun eh. At times, Ah, always. Anyway, before we end the episode, actually marami pa kaming gustong pag-usapan, kaso masyadong mahaba. And then, ayun nga, before we end the episode, ang final point ko lang is, at the end of the day, whether you wanna have kids or not, whether you're at a point in your life na sobrang gusto mo, or you're at the point of your life na hindi pa siya enough for you, ano eh, it all depends on your contentment. Ang dating kasi ng mga tao is merong old blueprint eh. Yung old hmm, blueprint ng buhay is 20s mag-anak, 20s magkasal, magtrabaho habang buhay, magre-retire ka, mamamatay ka. Ganun. Yun yung old blueprint. And yung old blueprint na yun, hindi na siya applicable ngayon. So, yeah. we should stop checking the life that we have right now dun sa old blueprint. Kasi, iba na ngayon. Tsaka my addition to that is, if ano man ang gusto niyong decision sa buhay niyo, whatever it is, for as long as maging responsible tayo. Let's take responsibility sa kung anong decision natin. Ayaw natin mag-kids, let's accept or be responsible sa pros and cons nun. Gusto niyo mag-kids, be responsible sa pros and cons nun. Simple as that. Exactly. Yun lang. As long as wala kang, ang cliche nung, as long as wala kang Inaapakan. inaapakang tao. Pero as long as wala kang sinasaktan, as long as wala kang deliberately na hina-hurt. Kasi meron at meron kang ma-hurt. Pero as long as Yeah. wala kang deliberately na sinasaktan, and as long as you're responsible, as long as you're mature, actually okay lang, minsan okay lang na Aha. maging hindi mature, pero as long, feeling ko, ang pinakatamang word talaga is responsible. As long as you are responsible for the pros and cons ng mga decision mo, everything's fine. Yeah. Ayun. Yun yung final point. Yeah. That's a final point. Yun. And yun nga. So, thank you so much for listening. That is it for episode 11 11. of The Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. Alright. Alright. Next week, geek episode naman tayo. Tama na muna yung drama. Woohoo! Woohoo! Mga laruan, ganyan. Mga geek stuff and mga fandoms, ganyan. Ganun na yung next week. Putik. Sige. Anyway. Okay. Alright. Let's go.